Dadaling ko po muna po kayo doon sa Exodus chapter 33, verse 15 to 16. Ito po yung sinasabi po ng Exodus chapter 33, verse 15 to 16. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na ninyo kami ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Praise God. Makikita po natin, mga kapatid, na sinabi ni Moises na kung hindi nyo po kami sasamahan, huwag nyo na po kami ialis dito. Makikita po natin na napakahalaga kay Moises yung pagsama ng Diyos o yung presence of God. Sapagkat sabi ni Moises, kung hindi nyo lang din kami sasamahan, huwag nyo na po kami iaalis sa lugar na ito. Sapagkat alam ni Moises, kapag hindi kasama ang presensya ng Diyos ay hindi po sila magtatagumpay sa kanila pong patutunguhang lugar. At ang sabi po niya sa verse 16, pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Ibig sabihin, napakahalaga po nung salitang kinalulugdan. Ang pagsama po ng Diyos, para maranasan po natin yung pagsama ng Diyos, para maranasan po natin yung presensya ng Diyos, napakahalaga po na kalugdan muna tayo ng Diyos. At dito po ay makikita po natin na kay Moises po mahalaga yung pagsama. Kay Moises po mahalaga yung presensya ng Diyos. Kaya nga po sabi po doon sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat saan man mayroong 2 o 3 na nagtitipon ng dahil sa pangalan po ng Diyos, ay nandoon kasama nila ang Diyos. For where 2 or 3 gathered together in His name, the promise of God, I am in the midst of us. Kaya po, napakahalaga po talaga yung pagtitipon-tipon. Napakahalaga po talaga yung pagsasama-sama sa isang lugar. Even po, dito po sa templo, sa bawat templo ating itinalaga sa Diyos, sapagkat ito po yung kinalulugdan ng Diyos. Ito po yung gustong-gusto na makita ng Diyos. Na meron siyang nakikita na 2 o 3, higit pa sa 2 o 3, lalo siyang natutuwa, lalo siyang nalulugod, sapagkat ang pangako po niya, saan man mayroong kahit 2 o 3 na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama, saan man dako, ang pangako ng Panginoon, nandoon ang kaniyang presensya. Kaya po makikita po natin, mga kapatid, napakahalaga kay Moises yung pagsama at yung presensya ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, ang aking pong topic na isi-share ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang The Importance of Presence of God. Ang kahalagahan po ng presensya ng Diyos. Kaya po, ito po yung pakanasain po natin. Ito po yung talagang pakamithiin po natin, mga kapatid. Yung pong lagi nating maranasan, lagi po nating ma-experience, lagi po natin talagang maramdaman yung talagang kasabikan, kauhawan na ang presensya po ng Diyos ay kasama po natin. Because the importance of presence of God. Kapag ang presensya po ng Diyos ay kasama po natin, meron pong mangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya po, bakit nga ba mahalaga yung presensya ng Diyos? Sapagkat marami pong mga tao, hindi na po pinapahalagahan. Marami pong mga mananampalataya, hindi po sinisik in, hindi po tinetreasure yung presensya ng Diyos.
At hindi po niya gusto na talagang lalo't higit na maranasan yung presensya ng Diyos. Basta sa Kanya lang ay yung ginagawa niya para sa Diyos, okay na yon. Pero ngayon po umagang ito ay mauunawaan po natin kung bakit nga ba mahalaga ang pagsama o ang presensya ng Diyos. Okay, the importance of presence of God. Bakit nga ba mahalaga ang presensya ng Diyos? Number 1, in His presence, there is fullness of joy. Sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos ay mararanasan po ng bawat isa po sa atin yung pong talagang kapuspusan, yung po talagang kapunuan ng kagalakan na hindi matagpuan, hindi po mahanap ng marami pong tao sa ibabaw ng mundo. Sapagkat sa pamamagitan lamang po ng presensya ng Diyos ay mararamdaman po natin, mararanasan po natin yung tinatawag na lubos na kagalakan. Yung kagalakan po kasi ito ay akala po ng maraming tao ito'y nabibili, ito'y nababayaran sa pamamagitan ng effort, sa pamamagitan ng mga ginagawa ng maraming tao. Akala po yung kagalakan po ay, yung kagalakang hindi mahanap ay mararanasan. Opo, kapag tayo po'y gumawa ng mga bagay para tayo maging masaya, maging magalak, maaaring maging maranasan po natin yon. Pero sabi nga po ng Lord, iba ang kagalakang dulot ng sanlibutan kaysa sa kagalakang mula sa Panginoon. Alam niyo po ba, kapag lagi po nating nararanasan yung divine presence of God, ito po ang dulot nito ay lubos na kagalakan. Fullness of joy na hindi kayang i-explain, hindi kayang ipaliwanag ni numan, sapagkat sa pamamagitan lamang po ng presensya ng Diyos, dito po natin mararanasan ang tinatawag na lubos na kagalakan or fullness of joy. Okay. Sabi po dito sa Psalm 16 verse 11, according sa binabanggit po ni David, Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your hand are pleasure forevermore. So makikita po natin kay David, nakita po niya, naranasan po niya, naunawaan po niya. Sa iyo lang pong presensya, aking Diyos, ang dulot ay lubos na kagalakan. Lubos akong nasisiyahan, lubos akong nagagalak, aking Diyos, sapagkat sa inyo lamang presensya, doon ko po nararanasan ang lubos na kagalakan na hindi ko kayang i-explain, hindi ko kayang ipaliwanag, sapagkat yan ang dulot ng inyong presensya. Kaya po, makikita po natin na kapag nararanasan po lagi natin yung pong presence of God, may kakaiba po tayo nararamdaman na kagalakan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Kaya nga po, ang presensya po ng Diyos ay omnipresence. Kahit saang lugar, kahit saang dako, handun po pwedeng maranasan ang presensya ng Diyos. Pero makikita po natin, siya po ang may sabi, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon ng dahil, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa kanino paman. Yung ginagawang pagtitipon-tipon at pagsasama-sama sa isang lugar ay dahil sa pangalan ng Panginoon Diyos. Ang pangako po ng Diyos, dudoon siya sa ating kalagitnaan. Kaya po, napakahalaga po kapatid, yung ginagawa po natin, ito po katulad po nito.
Araw po ng linggo, dumadako tayo sa isang lugar na itinalaga po natin, idinedicate po natin para sa Diyos. Ang lugar, ang templong literal ng Diyos, sapagkat ito po yung gustong-gustong maranasan, makita ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Yung mga lugar na yan na itinalaga sa Kanya ay meron pong nagtitipon-tipon, meron pong umaawit, meron pong sumasamba, meron pong nagpupuri, meron pong nagpaparangal sa Diyos, sapagkat ang pangako ng Panginoon, dudoon siya sa kanilang kalagitnaan. At kapag ang Panginoon Diyos ay naranasan po natin ang Kaniyang presensya, mararanasan po natin yung kakaibang lubos na kagalakan, fullness of joy, na hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya nga po, every time na tayo po'y nakadadako sa isang lugar na nagtipon-tipon, nagparangal, nagpuri, sumamba, pumunta ka ng lulupaypay, pumunta kang bigat na bigat sapagkat ang dami mong pinagdadaanan sa buhay. After noon na ikaw ay nakadalo, nakasamba, nakapagpuri, pag uwi mo, iba na naman yung lakas mo. Parang isang cellphone na lobat, pero patuloy kang na-recharge. Bakit? Sapagkat yung presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lubos na kaligayahan at kagalakan. Hallelujah! Praise God! Kaya po mga kapatid, ito ang isa po na dapat po na maging matinding prinsipyo natin. Huwag po nating hahayaan na tayo po'y patuloy na hindi po makadako, hindi makapunta, especially kapag araw ng linggo. Kahit napakatindi ng ating mga schedule, napakarami pong mga tumatapat na mga abala, napakarami pong tumatapat na hadlang kapag araw ng linggo. Huwag po nating babaliwalain yung pong araw na para sa Diyos. Bakit po? Sapagkat kapag po naranasan po natin sa lugar na ito yung presensya ng Diyos, sabi po ni Haring David, in your presence there is fullness of joy. Hallelujah. Glory to God. Praise in the name of the Lord. Bibigyan ko po kayo ng isang example na iba po talaga ang kagalakan na nagdudulot mula po sa ating Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Bibigyan ko ng isang great example. Si Habakuk. Si Habakuk po ng isang mananampalataya. Napakatindi po ng kanyang pinagdaanan personal sa buhay. Dumaan po siya sa matinding kahirapan. Bankruptcy. Totally po na bankrupt yung kanyang kabuhayan. Pero dahil po si Habakuk ay lagi po niyang gino-glorify, lagi po niyang priority, lagi po niyang pinupuri, lagi po niyang pinararangalan, lagi po niyang sinasamba ang Diyos, pinasasalamatan ng Diyos, pinararangalan ng Diyos. Kahit dumaan po sa matinding pagsubok ng buhay, kawalan, kahirapan, pero tingnan niyo po, yung nararanasan pa rin po niya. Kasi nga po, tama po si David. Sa iyong presensya, O Diyos, ay merong lubos na kaligayahan. In the book of Habakkuk chapter 13 verse 17 to 18, ito po yung isang example na ibigay ko po sa inyo. Nakakaiba po talaga kapag nararamdaman po natin ang lubos na kagalakan. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at di rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng ulibo'y mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. Makikita po natin mga kapatid, yung mga pananim na olibo, mga pananim na ubas, mga alagang iba't ibang uri ng hayop ni Habakuk. Lahat po ito
ay hindi nagbunga, mga namatay, dinaanan po ng salot. Ito po yung personal na na-experience ni Habakuk. Pero sa kabila po ng kanyang pinagdadaanan, sa kabila po ng kanyang negative experience and worst experience in this life, sabi po ni Habakuk sa verse 18, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Ito po yung dulot ng tinatawag na fullness of joy na napakalalim, nakabaon, nakatagos sa espiritu at kaluluwa, isip at damdamin ng isang taong patuloy na nararanasan yung presensya ng Diyos. Yan po si Habakuk, na kahit negatibo ang nangyayari, kahit may pinagdadaanang matinding pagsubok sa buhay, hindi po nagbunga ang kanyang mga pananim na igos, mga ubas. Dinaanan po ng salot ang kanyang mga alagang iba't ibang uri ng hayop. Pero sabi po ni Habakuk, magpapatuloy pa rin akong mananalig. Magpapatuloy pa rin akong susunod. Magpapatuloy pa rin akong magagalak sapagkat ang Diyos ang aking kaligtasan. Hallelujah! The importance of presence of God. Napakahalaga po ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag patuloy po natin itong nararanasan, na-experience, ito po ang magpupursu sa atin. Kahit meron tayong mga negatibong kaisipan, kahit meron tayong mga negative feelings and emotion and experience sa ating mga buhay, pero yung divine presence of God na patuloy po na nananalaytay sa ating pong damdamin, sa ating puso, sa ating isip, ito po ang magbibigay sa atin ng encouragement. Ito po ang patuloy po na magbibigay sa atin ng kagalakan upang patuloy po na i-overcome natin yung mga nakikita po nating negatibo, yung mga nararamdaman po nating negatibo sa ating buhay. Ito po'y ma-overcome po natin sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na nananalaytay sa ating mga puso at isipan. Patuloy tayong magagalak. Patuloy tayong magiging positibo ang ating mga pananaw. Patuloy tayong mananampalataya. Patuloy tayong susunod. Patuloy tayong maglilingkod sapagkat iyan ang dulot ng presensya ng Diyos. Ano po ang sabi po ni Santiago, mga kapatid? Sabi po ni Santiago sa chapter 1, verse 12, o verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Parang napakahirap po, hindi po ba? Yung inuutos, ipinapagawa ni Apostol Santiago. Magalak kayo, mga kapatid, kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ito po kasi yung mararanasan ng mga taong tunay na babad sa presensya ng Diyos. Ito po yung ma-experience sa mga taong babad lagi sa presensya ng Diyos. Instead po na malungkot, instead po na mag-mormoning, instead po na sayangin yung kanyang oras, panahon at buhay sa maraming bagay na walang kabuluhan sa mundo, patuloy po niyang i-overcome ng positibong pananaw, pag-asa, pananalig, yung kanyang pinagdadaan ng iba't ibang pagsubok at patuloy po niyang mararanasan ang kagalakan na pangako ng Panginoon. Because
the presence of God, there is fullness of joy. Amen. Subukan niyo pong lagi pong maging mag-isa lang. Subukan niyo pong lagi lang po kayong, ang nais niyo po kayo lang po lagi nag-iisa sa inyong bahay, sa isang lugar. Pilit niyo pong ihiwalay ang inyong sarili sa mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Kimkimin niyo ang inyong nararamdaman na pighati, kalungkutan, problema at pagsubok. Titiyain ko po sa inyo para po kayong mauupos na kandila. Titiyain ko po sa inyo, lalo po kayong kakainin ng takot, pangamba at lungkot. Bakit po? Kasi sa panahon ng pag-iisa at wala ka pong nakakasama na mga kapwa mo mananampalataya, walang nagpapalakas sa iyo, walang nag-i-encourage sa iyo, at wala po yung pagsama ng Diyos, wala po yung kanyang divine presence, ito ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay lalo't higit na malulungkot, manlulupaypay, manghihina sa iyong buhay. Pero kapag tayo po'y lagi nagsasama-sama, kapag tayo po'y lagi ay nagkakaroon ng get-together, gathering para sa Diyos, ito po yung parang mga uling na dahil tayo nakakasama sa kalipunan ng mga uling na patuloy pong may baga. Dahil ikaw ay nandoon sa bunton ng mga uling na patuloy po nagbabaga, habang tayo kasakasama sa kalipunan ng mga uling na yan nagbabaga, patuloy po yan maglalagablab at mag-aapoy bilang tayo'y mga Kristiyano at mananampalataya. Pero subukan mo na ikaw ay isang pirasong uling, na ikaw ay gumulong papalayo sa kalipunan ng mga nagbabagang uling. Ikaw ay mawawala ang iyong baga at tuluyan na lang ikaw ay magiging aandap-andap na isang pirasong uling hanggang sa mawala na ang iyong baga, sapagkat humiwalay ka sa kalipunan ng mga naglalagablab na mga uling. The same thing with us. Kapag tayo po ay inihiwalay po natin ang ating mga sarili sa bawat isang anak ng Diyos na nagpapatuloy, nagpupuri, naglilingkod sa Diyos, magpapara po tayo isang uling na wala na pong ningas, wala na pong apoy. Pero kapag muli po yung isang pirasong uling na yan ay isinama sa naglalagablab na kalipunan ng mga baga, muli po yan mag-aapoy. Ganun din po ang pararanasan po natin. Kaya nga po mga kapatid, patuloy po tayong magaglak, patuloy po tayong maglilingkod, patuloy po tayo magiging positibo ang ating mga pananaw, sapagkat tayo po'y nagpapatuloy, na nagpaparangal, naglilingkod, sumusunod sa Diyos, at ang pangako ng Panginoon, saan man may 2 o 3 nagtitipon, nandoon ang kaniyang presensya sa ating kalagitnaan. Praise God! Kaya po, napakahalaga po mga kapatid, ang tinatawag na presensya ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, ano po ang dulot ng kagalakan mula sa Diyos? Napakarami pong tao discouraged sa buhay. Napakarami pong tao may pinagdadaanan sa buhay. May pagsubok sa buhay. At dahil may pagsubok sa buhay, at dahil may pinagdadaanan sa buhay, wala siyang ginagawa na hakbang at pagsunod sa Panginoon. Kinakain siya ng depression, anxiety, hanggang isang araw pinapasukan po siya ng mga negatibong kaisipan at damdamin. At dito po pumapasok ang galaw ng kaaway. Hanggang isang araw, ipinapasok sa isip niya ng dyablo na wala ka ng pag-asa, wala na nagmamahal sa iyo, wala na nagmamalasakit sa iyo. Ito po ang dulot sa isang tao na hindi na po nararanasan yung presensya ng Diyos.
Lagi niyang gusto doon sa isang madilim na kwarto. Nasa isang sulok ng kanyang silid. Walang ilaw. Nag-iisip. Binabalikan yung mga malulungkot na bagay sa kanyang buhay. Dito po gumagalaw ang diablo. Kapag ang presensya ng Diyos ay hindi na po nararanasan ng isang tao. Hanggang sa'y uudyukan na po na magpatiwakal, magpakamatay, tapusin ang kanyang buhay sapagkat wala na po nagmamalasakit, wala na po nagmamahal sa kanya. Siya po'y batbat na po ng pagsubok at problema. Kaya ang maganda sa kanya ay tapusin na lang niya ang kanyang buhay. Ito ang malakas na bulong ng diablo sa isang taong wala nang nararanasan na kapangyarihan at presensya at pagsama ng Diyos. Pero iba po ang isang tao na kahit may pagsubok, may problema, pero lagi po niyang priority na sumunod, humakbang, parangalan, paglingkuran, sambahin ang Diyos. Dadaloy at dadaloy ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa kanyang isip, sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, sa kanyang espiritu. At merong mangyayari kapag naranasan po niya ang presensya ng Diyos, magkakaroon siya ng kagalakan sapagkat yan ang sinabi ni Haring David. Tingnan niyo po, ang dulot ng kagalakan sa isang tao na kahit ano yung kanyang nararanasan, kapag naranasan niya yung kagalakan, iba po ang magiging bunga nito. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10b, ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. At niyo mga kapatid, yung kagalakang mula sa Diyos, kapag na-experience po natin to, ang dulot nito sa atin, magkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya kahit anong bigat, kahit anong pagsubok, kahit ano ang pinagdadaanan ng isang tao na nararanasan niya ang kagalakan mula sa Panginoon, meron siyang lakas. Meron siyang lakas na harapin anumang bigat, pagsubok na kanyang pinagdadaanan sapagkat ang dulot ng fullness of joy ay kalakasan. Kaya nga sabi po nung awit, the joy of the Lord is our strength. Ito yung ating lakas kapag naranasan natin yung kagalakan mula sa Panginoon. At mararanasan lang po natin yung kagalakan mula sa Panginoon kapag tayo po'y mayroong ginagawa na pagsunod, pagpaparangal, pagpupuri, pagsamba, kapag tayo nagsasama-sama sa isang lugar, ang pangako ng Diyos, nandun siya sa ating kalagitnaan. Kaya kapag bumagsak po yung presensya ng Diyos, kahit ikaw'y bigat na bigat, kahit ikaw'y may problema, tutulo yung luha mo, pero yung luha na yon, hindi luha ng kalungkutan, hindi luha ng kabiguan, hindi luha ng kalungkutan, kaya ka naluluha, kaya ka naiiyak, iti luha ng kagalakan at may nangyayari sa loob mo, sa puso mo, sapagkat ang dulot nun ay kagalakan at kalakasan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito po yung dulot sa atin. Akala na po natin minsan, yung ginagawa po natin, nakatulad po nung oras na ito, kahit napakaulan, kahit napakalamig, nilabanan po natin yung lamig ng panahon, yung ulan, yung masarap matulog.
Mas pinili po natin patuloy na gumayak, mag-prepare, bumiyahe, mag-commute, maglakad, patungo sa kanyang lugar, sapagkat siya ang may sabi, saan man may 2 o 3 nagtitipon-tipon, nang dahil sa kanyang pangalan, ay nandoon siya sa ating kalagitnaan. At kapag ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, yung presensya niya, hindi po pwedeng hindi natin maranasan. At kapag naranasan po natin ang divine presence of God, ulitin ko, doon ay may lubos na kagalakan. At kapag meron tayong lubos na kagalakan, doon ay may tinatawag na kalakasan. At kapag meron tayong kalakasan, anuman ang ating hinaharap, anuman ang ating nararanasan, ito'y ating mapagtatagumpayan. Dahil meron tayong lakas, hindi mula sa tao, hindi mula sa atin, kundi ang lakas natin ay mula sa Panginoon. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Alam ba ninyo ang dahilan kung bakit napakalapit sa puso ng Diyos si David? Si David po ang isa po sa pinakamalapit sa puso ng Diyos. Ano po ang dahilan? Tignan niyo po, sa Awit chapter 84, verse 10a, sabi po ni David, kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Makikita po natin, grabe po yung desire ni David that time. Sabi po ni David, kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo ako manahan. Gusto ko pang sa templo mo ako pumunta at pumirmi doon sa iyong templo. Kahit isang araw lamang, O Diyos, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Ito po ang isang dahilan kung bakit kinalugdan ng Diyos si David. Makikita po natin kung gaano kahalaga kay David yung templo literal ng Diyos. Lagi po niyang gustong nandun siya. Doon po lagi siya nagpapasalamat. Doon po lagi siya nakikipag-communicate sa Diyos. Doon po lagi niya inilalabas yung kanyang damdamin, parangal at papurit, pasalamat sa Diyos. Kahit isang araw lang, sabi ni David, gusto ko pang doon mamalagi sa templo mo, O God, kaysa sa 1,000 tahanan na para doon ako tumira, pero mas gusto ko pa sa iyong templo, O Diyos. Ang presensya po ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kahit saan dako, nandoon ang presensya ng Diyos. Pero merong isang specific place na talagang kinalulugdan ng Diyos. Ang bawat lugar na itinalaga para sa Kanya. Tayo po, mapalan tayo sapagkat meron tayong lugar na pinagtitipunan. Wala tayo sa ilalim ng mangga, wala tayo sa silong ng isang lugar. Meron tayong isang lugar na gaya po ng tulad nito, na atin pong itinalaga sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi po ni David, kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Church, ito ang dahilan kung bakit si David ay sobrang kinalugdan ng Diyos. Mga kapatid, patuloy po nating itresyo ang pagpapahalaga, ang pagdako sa literal na templo na kung saan nandoon ang presence ng Diyos. Gaya po ng lugar na ito. Narito po ang presensya ng Diyos.
Natutuwa siya kapag tayo po ay patuloy na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama sa lugar na ito. At ito ang dahilan kung bakit tinanugdan ng Diyos si David, sapagkat nais ni David na laging sambahin, pasalamatan, parangalan ang Diyos sa templo that time. Sa Psalm chapter 63 verse 1, awit 63 verse 1, Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw iyong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ang lagi kong hinahanap, ang lagi kong inaasam ni David ay maranasan ang presensya ng Diyos. Inihalin tulad po niya ang kanyang sarili na parang isang tigang na lupa, na ang sagot ay tubig para po yung kanyang katigangan ay maibsan. At ang ninanais si David na patuloy na makakumpleto ng kanyang katigangan, spirituality, ay ang presensya ng Diyos every time na siya ay nasa templo ng Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po kay David ang tahanan o templo ng Diyos. Sabi po sa awit 27 verse 4 ni David, isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamok. Ito po yung isa sa prayer request ni David sa kanyang Diyos at ating Diyos, na siya po ay laging lumagi, laging manatili, laging naroon sa banal na templo ng Diyos. Sapagkat doon niya nararanasan, doon niya po nararamdaman yung kagalakan, yung kalakasan, sapagkat nandoon yung presensya ng Diyos sa banal na templo ng Diyos. Kaya po, patuloy po natin pakaasamin, mga kapatid. Patuloy po natin pakamitiin, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na ito po yung ating pakamitiin sa ating mga buhay. Na wag tayong papayag na kung meron dapat isang lugar na gustong-gusto lagi nating marating at mapuntahan, gaya po ni David, ay yung kanyang banal na templo. Sapagkat doon nararanasan ni David yung kagalakan, yung kapayapaan, yung dulot ay lubos na kaligayahan, kalakasan sa banal na templo ng Diyos. I sad to say, napakaraming tao, hindi po priority ang pumunta sa templo ng Diyos. Kahit linggo na, wala pong panahon para puntahan ang templo ng Diyos para maranasan niya ang presensya ng Panginoon. Napakarami pong Kristiyano, pinagpapalit ang araw ng linggo sa maraming bagay, sapagkat mas nais pa nilang unahin ang maraming bagay kaysa po maranasan ang presensya ng Diyos sa kanyang templo. Si David po, makikita po natin, iba po ang prinsipyo ni David. Kaya ito po yung sinasabi ko po sa inyo kung bakit lubos na kinalugdan, pinagpala, sinamahan, iningatan ng Diyos si David, sapagkat ang nais ni David sa kanyang buhay, lagi po niyang maranasan, lagi po sa makipag-communicate through prayer, lagi po sa mag-worship, lagi po sa magpasalamat sa Diyos doon sa lugar, sa banal na templo ng Panginoon. Ako, lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamok. Laging nais ni David na maranasan
ang kagandahan, kapangyarihan, kabutihan, presensya ng Diyos. Kung bakit nais siya laging pumunta, dumako at lumaki at manatili sa banal na templo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, napakapalad po natin sa oras na ito. Kahit hindi maganda ang panahon, kahit magdamag na umuulan, mahirap bumangon, mas pinili natin pumunta sa templo ng Diyos. Bakit? Sapagkat para patuloy natin siyang maranasan, parangalan, sambahin, at papurihan. And I tell you kapatid, hindi kayo mabibigo sapagkat ang presensya ng Diyos ay patuloy natin maranasan. Amen? Praise God! Hallelujah! Awit 23 verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin at tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Makikita po talaga kung gaano po kahalaga, kung gaano po kaimportante kay David yung pananahan, yung pagdako, yung pananatili niya lagi, yung paglalaan ng mahabang panahon, mahabang oras sa banal na templo ng Diyos. Sapagkat uulitin ko po, sabi po ni David sa awit 23 verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Saan ba lagi gustong manahan ni David? Doon sa banal na templo ng Diyos. Sapagkat alam niya, doon niya nararanasan, doon niya nararamdaman ang pagsama, kagalakan, presensya ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kapag tayo po ay nasa lugar na ito, pakanasain po natin. Huwag po tayo mag-observe. Tayo po ay pakamitiin natin na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? Sapagkat depende po ito sa ating desire. Kung papaano, gaano katindi ang desire mo na maranasan ang presensya ng Diyos, ganun din katindi ang balik sa iyo ng Panginoon. Sa worship team, lagi ko pong paalala, huwag kayo magpe-perform. Sumamba kayo sa Panginoon. Huwag kayong mag-i-entertain sa inyong pag-awit. I-worship nyo ang Diyos. Sapagkat kapag nakakita ang Diyos ng tamang pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri, babagsak ang kanyang presensya. At kapag bumagsak ang kanyang presensya, may mangyayari sa buhay natin. May experience tayong bago. The same thing with us. Sa ating pong pagdako sa lugar na ito, huwag po tayo mag-observe. Kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, huwag niyong iisipin ang inyong kapatid na yung mensahe para sa Kanya. Ang bawat mensahe na ating napapakinggan para sa ating lahat. Tanggapin po natin, kahit minsan masakit, kahit minsan itinutuwid tayo, kahit minsan tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, tanggapin natin sapagkat kung paano po natin ito tinatanggap at pinapahalagahan sa ating buhay, ganito po gagalaw at kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kapag tayo po ay narito sa lugar na ito, i-focus po natin ang ating isip at puso sa Diyos. Pakamitiin po natin na sa ating pong ginagawa na pagsambad, pagpupuri sa Diyos. Taintin po tayong pumikit. Huwag po tayong magmasid sa kapaligiran. Huwag po tayong manood. Always close your eyes and always humble yourself and focus
our God. At kapag naranasan po natin yung presence ng Diyos, may mangyayari po sa ating mga buhay. Yun po yung sinasabi ni David, in your presence, there is fullness of joy. Kapag naramdaman natin yung kakaibang kagalakan, may mangyayari po kakaiba sa ating mga buhay. Praise God. Second point, in His presence, there is healing. Sa presensya po ng Diyos, meron pong kagalingan. Spiritual healing and physical healing. Meron po mga sakit na spiritual, meron po mga sakit na physical. Kapag naranasan po natin ang presensya ng Diyos, kapag nandoon po ang ating Panginoon, atin po siyang naka-encounter, meron pong kagalingan, himala na pwede po tayo maranasan. Napakahalaga lang po kung papaano po natin to pakakamitiin sa ating mga buhay. At kung papaano po natin to paniniwalaan sa ating mga buhay. Yung tinatawag na healing sa ating physical na katawan and spiritual situation. Dito po sa aklat ng Mark chapter 5, verse 25 to 30, alam ko pong napakinggan niyo na po yung kwentong ito. Ito yung patungkol sa isang babae na 12 taong inaagasan, na naubos na po yung kanyang kayamanan, pero hindi siya gumaling. Kung saan-saan na po sa pupunta ng mga manggagamot, siya po'y mayaman, pero naubos na yung kanyang kabuhayan, kayamanan, pero hindi siya gumaling. Pero isang araw, nabalitaan niya ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Pinilit niyang makarating kung nasaan ang ating Panginoon. Gusto niya na makapunta sa ating Panginoon personal at maranasan yung kapangyarihan ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Sabi po doon sa Mark chapter 5, verse 25 to 30, may isang babae roon na 12 taong dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Verse 28, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Verse 29, biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman ni Jesus na may makapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Makikita po natin mga kapatid, isang babae na 12 years na yung kanyang sakit, siya po ay dinudugo. Marami na siyang pinuntahang mga doktor, mga manggagamot. Naubos na yung kanyang kabuhayan, kayamanan. Pero sa halip na gumaling, lalong lumubha yung kanyang karamdaman. At narinig niya ang patungkol sa ating Panginoong Hesus na nagpapagaling, gumagawa ng himala. Ito pong babae, ito hindi na po halos nakalalakad sapagkat siya po ay matindi pa po sa leukemia ang kanyang sakit sapagkat 12 taon na siyang inaagasan. Maaaring itong babae ito hinang-hinana, putlang-putla na po ang kulay, payat na po yung babae ito sapagkat 12 taon na siyang may sakit na patuloy pong pag-agas, pagdaloy ang kanyang dugo sa kanyang katawan. At sa halip na siya'y gumaling sa kanyang pagpapagamot ay lalo pa pong lumubha according the Holy Scripture. Hanggang isang araw, napakinggan niya ang mabuting balita patungkol sa Panginoon na marami nagtetestify, marami pong nagtetestimony na sila'y nakaranas ng himala at kagalingan.
Kaya itong babae ito, maaaring inalam niya kung nasaan ang ating Panginoon. At nung malaman niya ang exact location, ang kauna-unahan kanyang naging hangarin, makapunta siya sa ating Panginoon kung nasaan ang ating Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Panginoon ay merong kagalingan. Sabi ng babaeng ito, maaaring gumagapang lang siya sapagkat hinanghina ang babaeng ito. Gumagapang lang siya papunta doon sa lugar na kung saan naroon ang Panginoon. At naipagsiksikan po siya sa napakaraming tao na kakagulo sapagkat ang Panginoon ay nandoon. Naipagsiksikan at nanampalataya siya. Sabi po niya sa kanyang sarili na mayroong pananampalataya, mahipo ko lang ang damit, maabot ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ito po yung kauna-unahan na mayroon ang babaeng ito, yung matinding pananampalataya at paniniwala na siya'y gagaling, kaya siyang pagalingin ng Panginoon kahit mahipo lang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Kaya nakipagsiksikan siya kahit gumagapang siya, kahit hinang-hina na siya, kahit maputla na siya, maaari payat na siya. At yung kaniyang pananampalataya ay hinakbangan niya. Pinaniwalaan niya na siya ay kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Jesus. Maabot lang niya kahit laylayan ng damit ng Panginoon. At nung ito ay kanyang nagawa, naramdaman ng babae na mayroong nangyaring kakaiba sa kanyang sakit at karamdaman. Tumigil yung kanyang pagdurugo. Nangyari yung kanyang pinaniwalaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na dumaloy sa presensya sa kanyang sarili. At nung maramdaman po ng babae na merong nangyari kakaiba sa kanyang sarili, may naramdaman din ng Panginoon na kakaiba. Naramdaman din ng Panginoon na may lumabas na kapangyarihan sa kanya nung merong humipo sa kanya na isang babaeng may matinding paniniwala at pananampalataya. Parehas po silang may naramdaman, yung babaeng may sakit at ang ating Panginoong Jesus. Kung nasaan ang Panginoon, ang kanyang presensya, mayroong kagalingan. Sabi ng Lord, saan man mayroong dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon, nandoon ako sa kanila kalagitnaan. Sabi ng Panginoon, sino yung humipo sa akin? Ang tanong niya. Sabi ng mga alagad, Guro, napakadaming tao sa paligid niyo. Napakaraming tao ang nagkagulo dahil sa inyo. Hindi po namin alam kung sino sa kanila ang humipo sa inyo. Mga kapatid, bakit yung babae lang na inaagasan na 12 taon ang nakaranas ng kagalingan sa ating Panginoon? Sa kabila na napakaraming tao na nagkukumahog, nag-uunahan, makalapit lang sa Lord. Unang-una, depende po yan sa ating matinding paniniwala at pananampalataya. Bakit napakaraming tao pumupunta ng church pero hindi nararanasan
yung kagalingan, spiritually, physically. Church, i-check po natin yung ating mga sarili. I-level up po natin yung ating pong belief, yung ating trust, yung ating faith. Gaano pa katindi yung ating paniniwala na kayang-kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon. Gaya po nung naranasan nung babaeng balo, nung babaeng 12 taon ng inaagasan. Pero, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit na Jesus, ako ay dadalhin. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoon, ang kanyang presensya ay narito sa ating kalagitnaan? Sa oras na ito, pwede pala nating maranasan yung complete healing, spirituality and physically, kapag tunay po tayong naniwala, nagtiwala at nanampalataya sa ating Panginoon, gaya po nung babaeng 12 taon na inaagasan. Sapagkat in His presence, there is healing. Pwede po nating maranasan ang tunay na kagalingan na magmumula sa Panginoon kapag tayo tunay na lubos na nampalataya at naniwala sa kapangyarihan at presensya ng ating Panginoong Jesus. Last point. In His presence, there is conviction. Sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos, nakakaranas po tayo ng conviction. Iba't iba ang conviction po ng Espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos sa ating lahat. Meron pong po pwedeng ipagawa sa atin ng Panginoon. Nangungusap po siya, hindi po sa ating tainga minsan, sa ating pong mga damdamin. Mararamdaman po natin ang matindi na conviction po ng Panginoon. Kapag nandyan po ang presence niya, ikukonvict niya po tayo, meron po siyang ipagagawa sa atin. Uutusan niya po tayo by His presence, by His Spirit, at meron siyang conviction na napakalakas na ipapagawa sa ating lahat. Pero ang tanong, handa ba tayo na sumunod sa conviction ng ating Panginoon kapag naranasan natin siya? Ito po yung malaking katanungan. Marami po kasing Kristiyano kinukonvict, pero po nilalabanan po yung conviction ng Diyos. Ini-ignore yung conviction ng Diyos. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang magpailalim sa mandato at kapangyarihan ng Panginoon. Kahit ramdam na niya na may pinapagawa ang Panginoon, pero ito'y kanyang binabaliwala. Ini-ignore. Kaya po, yung galaw ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi po niya maranasan. Dito po, sa Luke chapter 19, verse 5 to 8, ito po yung si Sakey. Nung siya po ay nakakyat sa isang puno po na sikamoro, ang sabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka dyan, Sakey, tutuloy ako sa bahay mo. At tuwang-tuwa po siyang bumaba, si Sakey. At sinamahan niya ang Panginoon sa kanyang tahanan. At nung sila po'y nasa hapagkainan na, may matindi pong conviction na naranasan si Sakeo mula po sa presensya ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. Luke chapter 19 verse 5 to 8. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tiningala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Verse 6. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Tumayo si Sakeo, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Verse 8. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian.
At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo, isasahuli ko sa kanya. Tingnan niyo po mga kapatid, ang sinabi lang po ng Panginoon, Jesus, kay Sakeo, bumaba ka Sakeo at tutuloy ako sa bahay mo. Yun lang po. At nung sila po ay nasa bahay na po ni Sakeo, nasa hapagkainan po sila, wala pong binabanggit ang Panginoon sa anumang bagay. Wala pong ipinapagawa ang Panginoon Jesus kay Sakeo. Wala po siyang sinasabing iba kay Sakeo. Nung sila po'y nasa hapagkainan na, bigla pong tumayo si Sakeo. Bakit po tumayo? Meron pong malakas na conviction na siya po ay naramdaman sa kanyang sarili. At nung maramdaman niya po yun sa kanyang sarili, sapagkat nandun po ang Panginoon, yung malakas na voltahe ng presence ng Panginoon ay naramdaman niya. May malakas na presensya na nag-convict sa kanya. Sabi po niya, Panginoon, kalahati ng aking ari-arian ay ipapamahagi ko sa mga dukha. At kung meron man po ako nadaya sinuman, ibabalik ko po yun 4 na ibayo. So makikita po natin, kapag naramdaman po natin ang presence ng Lord, there is always conviction. Hindi mo man naririnig, pero dito sa damdamin, puso at kaisipan natin, merong conviction ang presensya ng Panginoon. Pero si Sakeo, mabigat po yung kanyang conviction tinanggap sa Lord. Napakayaman po niya. Siya po ay chief tax collector that time. Siya po yung pinaka-head ng mga maniningil ng buwis. At ang paraan po ng paniningil po nila ng buwis ay talagang kakaiba. Walang nag-o-audit sa kanila. Kahit ano lang ideklara nila. At siya po yung pinaka-head. Kaya nga po si Sakeo po ay napakayaman that time. Siya po'y walang takot sa Diyos. Walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya kahit gaano po karami yung kanyang itabi para sa kanyang sarili, ay wala po magiging pakialam sapagkat that time po hawak po niya ang kaban ng yaman ng buong Hudyo. Pero makikita po natin, nung makaharap na niya ang Panginoon, walang sinasabi sa kanya ang Panginoon, hindi sa inuutusan ng Panginoon. Sabi lang ng Panginoon sa kanya, bumaba ka dyan Sakeo, gusto kong tumuloy sa bahay mo. Yun lang ang sinabi ng Panginoong Jesus. At nung nasa loob po sila ng bahay ni Sakeo, sila po'y nasa hapagkainan, bigla siyang tumayo. At kanya pong sinabi, kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko sa mga dukha. At kung may nadaya man ako, ibabalik ko ng 4 na ibayo. Ibig sabihin, all the way, handa po niyang ipamahagi, ipamigay ang kanyang natipon na kayamanan. Bakit? Sapagkat may malakas na conviction siyang naranasan. Daman-daman niya po yun. At hindi niya po yung kinontra. Siya po ay sumunod kung ano ang conviction sa kanya ng ating Panginoon. Kapatid, every time na tayo po ay nararanasan po natin ang pagsama, kapangyarihan, at presensya ng Diyos. Titiyain ko po sa inyo, meron pong individual conviction sa ating lahat. Huwag niyo pong pipigilin. Huwag niyo pong pipigilin. Sundin niyo po kung ano po ang udyo ng presensya ng Panginoon. Sapagkat kapag sinunod niyo po yun, hindi kayo mawawalan, bagkos, lalo kayong magkakaroon. Amen? Amen. Kapag may conviction na ipagamit niyo ang inyong buhay, ipagamit niyo. Kapag tinatawag kayo ng Panginoon para sumunod at maglingkod, kahit wala po nagtatalaga sa inyo, kahit hindi po kayo ina-approach, kapag nangungusap ang presensya ng Diyos na kayo po'y tinatawag para mag-serve sa Lord, ipagamit niyo ang buhay. Kapag merong ipinabibigay ang Lord para sa gawain ng Panginoon, huwag po kayong magiging maramon.
Kung ano po ang instruction ng Panginoon, ang presensya niya, ibigay niyo sapagkat hindi kayo mawawalan. Tapat ang Diyos sa Kaniyang pangako. Nais ko po mag-testimony sa inyo. Noong ako po'y nasa JCSF pa, kami po ay nagsama-samang mag-dawn watch madaling araw doon sa Pinagbarilan, Baliwag. Wala pa pong church ang JCSF noon. Doon pa lang po sa lote na groundbreaking na ibibigay po ng Pamilya Cruz. Doon po kami nag-dawn watch. That time po ay meron po akong struggle sa business. Meron po akong problem sa business. Isa na lang po ang sasakyan ko. Magkatapos po namin mag-worship, matapos po namin magpuri, bumagsak po yung presence ng Lord. At ang naramdaman ko pong conviction, dahil nagcha-challenge na po si Pastor Ray kung ano po yung pwede namin i-share para po sa pagpapatayo ng church. Naranasan ko po sa akin pong sarili na nangungusap ang Diyos. Dahil naramdaman ko yung presence ng Diyos, may conviction. Nang sabi ng Lord, yung sasakyan mo, ibigay mo yan para sa pagpapatayo ng church. Yun na lang po yung sasakyan ko that time. Dati po ang sakyan ko ay 3 4 wheels, 2 motor. Dumating po sa time na wala po lahat ng sakyan ko. Yun na lang po sa sakyan po na FX, nag-iisa na service ko. Pero sabi po ng conviction sa akin, ibigay mo yan. Pag-uwi ko po ng bahay, tinausap ko yung asawa ko. Dahil may conviction ng Lord. Sabi ko, Han, ibebenta ko yung sakyan. Ibibigay ko sa pagpapatayo ng church. Sabi ng asawa ko, hindi ko montra. Sige, kuya ng kalooban ng Lord. Hindi ako kinontra ng asawa. After 2 days, naibenta ko po yung sakyan. At yung pinagbilhan, dinalo ko po doon sa main church. 2012 po yun. Ito po yung isang experience ko na may conviction. May problema po ako sa business. Tapos mawawala pa yung sakyan ko, hinihingi ni Lord. Pero dahil may conviction, sinunod ko po. Ito po yung isang personal experience ko. Pagkatapos noon, matapos po ako makadalo sa isang gawain ng mga pastor sa Baliwag, may panibagong conviction sa akin. Mag-full time ka. Bitawan mo na ang negosyo. Ang lakas ng conviction at ako po'y pinag-full time. May problema ako sa negosyo. Nilalaban ko yung hanap buhay ko. Pero matapos po ako makadalo sa isang gawain ng mga pastor sa Baliwag. 2016, ang presensya po ng Diyos ay may malakas na conviction. Sumurrender ka na. Bitawan mo lahat ang inaasahan mo at mag-full time ka. Maglingkod ka sa akin. Kinagabihan po, miniti ko ang mga bata. 2016 po yun. Kasama po ang asawa ko. Doon po sa sala po ng aming bahay. Sabi ko sa kanila, hinto na natin yung ating negosyo. Magpo-full time ang inyong tatay. At sabi ko sa asawa ko, bahala si Lord. Yan ang gusto niya. Mga anak ko po ay wala pong kumontra, maski po ang asawa ko. Pero kumbaga po ay parang suntok sa buwan yung gagawin ko po. Paano ko magpo-full time? Wala naman pong maliwanag na support na gagawin sa akin ng church. Pero dahil may conviction, malakas yung conviction,
Pwede po akong kumontra. Pwede akong mga tuwiran. Pero ang lakas ng conviction, sinunod ko. Sige Lord, I surrender. Susunod ako. Pero nakita ko po, sa bawat pagsunod ko po sa pangungusap at conviction ng Diyos, hindi ako nagkamali. Mabigat sa una, hindi madali. Pero kapag nakita ng Diyos, yung tapat nating motibo at pagsunod sa Kanyang panawagan, ang Diyos ay tapat sa bawat isang tapat sa Kanya. In His presence, there is conviction. Marami na po akong hinakban na desisyon nang dahil lang po sa conviction. Yan lang po yung po sa inyo na matitindi na aking pong hinakbangan kahit mabigat po yung aking gagawin desisyon. Nung ako po yung mag-full time, hindi po madali. Marami pong nagtawa sa akin, marami pong nagchismis, marami pong humusga. Pero ang naging prinsipyo ko lang po, hindi ako sa kanila naglilingkod. Ano man ang sabihin nila, ano man ang kanila po pinag-uusapan, ang mahalaga sa akin, sinusunod ko ng tapat ang aking Panginoon. Ako po'y immune na mula noon until now sa mga negatibong sinasabi ng tao. Hindi tayo makapagpapatuloy kapag tayo mananatili na laging maramdamin manipis sa mga sinasabi ng ating tao, ng mga tao sa paligid natin. Minsan kasama mo pa ang manghuhusga, ang kukutya, at magbibitaw ng masakit sa salita na hindi ka may encourage, kundi madi-discourage ka. But thank God, ang lagi ko lang pong prinsipyo, ako'y patuloy na maglilingkod at tapat sa Diyos at susundin kung ano ang kanyang conviction, kung ano ang kanyang kalooban, at naniniwala ako ang Diyos ay tapat sa bawat isa, tapat na sumusunod sa Kanya. Alam niyo ba si Sakeo na bagamat wala po sa Bible, hindi po naghirap. Bagamat ipinamigay niya ang kanyang ari-arian, kayamanan, pero sinunod po niya ang conviction ng Panginoon sa kanya. Lalo siyang pinagpala ng ating Panginoon. Awit 37 verse 25, sabi ni David, sa tanang buhay ko walang nabalita na sa isang taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o kaya'y naging hampas lupa. Ang pangako ng Diyos, sabi ng Lord, kung kayo tapat na susunod sa akin, maglilingkod, pagpapalain ko ang inyong mga buhay. Patinirahin ko kayo sa mga bahay na hindi kayo nagtayo. Pagpapalain ko kayo, iingatan ko kayo. 10 ng inyong mga anak at mga kaapu-apuhan, sasama ko kayo, tutulungan ko kayo, pagpapalain ko ang inyong mga kabuhayan. Ito ang pangako ng Diyos sa bawat isang tapat na sumunod sa conviction at utos ng ating Panginoon. Church, huwag kayong matatakot na sumunod kung ano ang conviction ng Panginoon. Maaaring ngayon, maaaring mamaya, may conviction ng Lord sa atin. Huwag kayong matatakot. Sapagkat kaya ko po nasasabi yan, naranasan ko po yan sa aking buhay. Sa una, parang mahirap. Sa una, meron kang tanong, paano ko gagawin ito? Paano ko kapag ginawa ko ito? Paano kapag ibinigay ko ito? Paano yung buhay ko? Kapatid, magtiwala ka, manampalataya ka. Kapag may pinapagawa ang Panginoon, kapag may utos ang Panginoon, meron siyang nakalaan na matinding reward sa buhay ng bawat isang tapat na susunod sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah!